Hi guys, good morning. Hindi ko lang kung good morning is it 10 o'clock. Pero good morning guys. Well, mag-a-apply ulit ako. Ito naman is, it's the second day. Hindi naman agency apply ko. Tatry ko si DMW. Kung meron silang available na pa-abroad. Kasi parang feeling ko mga agency dito walang pag-asa. Kukuha sila ng mga tauhan. Pag may experience ka sa farmer, may experience ka sa tawag dito sa pagiging factory worker mo. Yung iba, 6 months ka pa lang pero kinukuha nila 1 year. Diba? Ang galing. So ako, try kung saan bansa, pero I'll try na government to government sa DMW o kung may hiring ba talaga doon. So, sa mga gustong makapunta sa DMW, pag alam nyo ang Robinson's Galleria, which is part siya ng EDSA, yun na yun, malapit lang siya doon. Lalakaran nyo na lang very, very light. Actually, hindi ko nga lang kung ano may expect ko sa government natin kasi NGC pa lang ligwa na Paano pa kaya ang government, 'di ba? So, sana nakaalis. Kung hindi naman okay lang. Pero gusto ko na talagang umalis dito sa bansa na to kasi wala ka talagang pag-asa Wala talaga akong pag-asa. Ayoko na talaga dito. Sa totoo lang. Yun lang yung kinakaano ko na ayoko na talaga mag-stay. So, guys, I'll see you later kung ano yung may resulta. Pero sana naman maganda kasi you can do it, Yaka. You can do it. Okay, I'll see you later. Update ko kayo, guys. Ilang sanadaan ko. Pero yung DMW, hindi ito na. Basa. Yan. Saan ka pa? So, it's 9:02. Nakauwi ako sa bahay around 8. Kasi, syempre, ang haba ng mga pinaggagawa ko kanina. At di ko alam kung mga pinaggagawa ko kanina. And sorry, guys, sa mukha ko for today's video. At sobrang mapollution dito sa Pilipinas. Kailangan ko ng panglaban sa skincare. Baka kasi lalong alam mo yun, yung magkaroon ng maraming pimples. Meron na nga ako dito sa badalig, yung pangit niya So, for today's video, kahit papano ay nagawa ko naman ang aking task for today. Nakapunta ako sa isang agency ulit, which is Uno Overseas Placement. Guys, sorry, nakaano pa ako. Hindi ako naligo. Binasa ko yung ulo ko. Tapos, fill up din ako. Ang maganda sa kanila, hindi lang basta kinuha ang resume ko, kinuha lahat ng mga kailangan ko. Passport, yung mga NBI, yung mga lahat ng mga requirements ko doon. Pati doon, lahat kinuha nila. Hindi kagaya nung isang last time na pinuntahan ko, just may resume lang kinuha, hindi man lang
Hindi man lang pinaano. So, ibig sabihin, ayaw na nila mag-entertain. Kaya, hindi ko rin kayo i-entertain. Charot. So, yung company na yun, which is Uno Overseas, maganda. Kasi legit siya. Siya lang yung sa Facebook na every single day, nag-a-upload talaga. Hindi kagaya ng ibang mga agency, parang wala lang. So, doon, inassure talaga nila na hahanapin nila kung ano yung available for the employer para sa akin. No, pwedeng employer na kung ano lang yung gusto, kung ano yung ano nila, yung kahit ano lang okay lang sa kanila. So, at least meron silang tawag dito, patnubay, paano, tawag dito, assurance sa akin na magbibigay sila, and then after that, tatawagan daw nila ako for hindi ko lang kung orientation mangyayari or whatnot, pero I think sana matawagan nila ako. So, overall, maganda naman yung assisting nila, hindi kagaya nung last na unang napunta ako agency na akala ko maganda, hindi pala. So, this one is really, really good. And then, for another agency, pupuntahan ko ulit yun by next week pa. Hindi pa na yun kasi, baka hindi pa ako. Mag-work muna ako kasi wala na akong pera ang ate girl nyo at hindi alam kung hanggang kailan ang money. So, clearly, mag-work muna ako and then after that, hindi ko lang, ba't parang umiiyak ata ako? Parang may something sa ilalim ng mata ko, hindi ko lang alam. Hindi ko na kung ano to. Pero mamaya tingin ko. So, siguro next week puntahan ko yung isa pang agency tsaka yung isa pang agency. Kasi yung mga agency doon magkakalapit lang. So, overall, maganda naman sila. Siguro i-update ko kayo kung mayroon sa isa sa mga agency na yon ay matanggap ako. Kasi, syempre, hindi naman lahat ng agency is literal na maano. So, yung binidyo ko kanina, DMW ata yon. Pumunta ako. So, syempre, akala ko may expecting akong, hindi naman expected na ano. Alam mo yun, magbe-resume, paano nila. Hindi rin pala ganun. Ang sa kanila, pagpunta ko lang sa receptionist, ang available lang daw ng mga migrant or workers is nurse, midwives sa Saudi at saka sa Germany. So sabi ko, bakit kaya sila nag-open na almost 2,000 or 200 migrants for overseas worker kung wala rin palang available na mga kagaya ko na gusto rin maghanap ng ibang trabaho sa ibang bansa. Hindi lang pala sila makaka-offer. Alam mo bang ginawa nila? Binigyan nila ako ng isang note, tapos sabi nila, punta ka na sa mga agency na yan, ng mga credit ni DMW. So sabi ko, ha? Kaya nga pumunta ako sa inyo para kahit pa paano, government to government, at least alam ko na maganda rin yung offer na sa inyo. Kasi hindi naman lahat ng agency nag-offer ng Poland, Hungary, ng Finland, nor even Germany. So, bibihira ka makahanap ng mostly, halos lahat ng mga nag-hire na yun is Taiwan at Japan. So, ewan ko ba, bakit? Syempre, Japan, kailangan mo mag-aral. Si Taiwan, syempre, kailangan mo matangkad ka. Kasi nga, hindi lahat ng mga electronics sa Taiwan ay maliliit. So, mostly, halos lahat matangkad. Kailangan mas matangkad ka dun sa limit na height na needed nila. So, syempre, sa mga kagaya ko, hindi ganun kataas. So, mga kagaya kong hindi naman, wala nang time para mag-aral pa ng Nihongo or Korean. Ano pa ba nga kung na gusto ko lang maghanap ng trabaho sa ibang bansa. Pero syempre, naiintindihan ko, kailangan natin i-please ang mga employers sa ibang bansa kasi kung di dahil sa kanila, wala tayong may trabaho doon, di ba? So, ayun. I-update ko na lang kayo kung merong isa sa kanila ay matatawagan kaming mga aspiring na naghahanap ng trabaho. So, see you later, guys. Kasi, buhusan ko na tong aking face. Medyo matikas na. And, I'll see you for another part 3 of the journey on abroad. So, see you. Good night, guys.